Magandang araw mga kaparokya, mga kadabarkads. Ating pag-uusapan ang TV ads or TV commercials na lumabas sa noontime show ng EAT at ang TV ratings na inilabas ng AGB Nutam Philippines at yung one of the most outstanding city mayors here. Walang iba kundi si Mayor Vico Soto. At bago natin simulan ay pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. So mga kaparokya, mga kadabarkads, kahapon ay binilang natin manually ang TV commercials na lumabas sa noontime show na EAT. At sa unang gap ay nakakuha ng 33 TV ads. At sa pangalawang gap ay nakakuha ng 27 TV ads. At sa pangatlong gap ay another 33 TV ads ang nakuha ng noontime show ng Tito Vic and Joey sa may TV5, which is ang EAT. At ito ay may total na 93 TV ads. Samantala, noong Lunes ay nakakuha ng 119 TV ads ang noontime show na EAT. At sad to say ay bumaba ang TV commercials na lumabas noong Martes sa noontime show. At ito ay 93 TV ads. At gayon pa man ay mataas pa rin naman yung TV commercials na lumabas sa EAT. Hindi kasi pabago-bago naman talaga ang TV commercials na lumalabas bawat araw. At pag-usapan natin ang inilabas na TV ratings ng AGB Nielsen courtesy of Lion Hair TV. Upon checking sa Facebook page ng Lion Hair TV, ang Eat Bulaga ng Tape Incorporated ay nakakuha ng 3.1%. Ito ay araw ng Friday. Ang Eat Showtime ay nakakuha ng 3.1%. At ang EAT ay nakakuha ng 4.3%. Pagdating naman ng araw ng Sabado, ang Eat Bulaga ay nakakuha ng 3.2%. Ang Eat Showtime ay nakakuha ng 3.4%. At ang EAT ay nakakuha ng 4.8%. Pagdating naman ng araw ng Lunes, September 18, ang Eat Bulaga ay nakakuha ng 3.1%. Ang Eat Showtime ay nakakuha ng 3.4% at ang EAT ay nakakuha ng 3.7%. So as you can see, ang TV ratings ng EAT ay bumaba ng 0.9%. At magkaganon man ay still number 1 pagdating sa TV ratings ang noontime show ng Tito Vic and Joey, which is ang EAT, even though na mababa ang coverage ng network nito, which is ang TV5, at mahina ang signal. Patunay lang yan na patuloy at nagmamahal ang mga televiewers ng Tito Vic and Joey. At kahit na mababa ang coverage nila, ay tinatangkilik pa rin sila ng masang Filipino. At patunay lang din yung mga TV commercials na nagtitiwala sa EAT. So, congratulations pa rin sa noontime show ng Tito Vic and Joey. At ating pag-usapan ang pinost ni Mayor Vico Soto regarding sa may fire trucks. Yun, fire trucks na ipamamahagi niya sa City of Pasig. So, yun po. Ito po yun. Bali, screenshot ko na lang para at least mas makita nyo. So, basahin po natin yung post ni Mayor Vico Soto. Ito ay 28 brand new fire trucks. So, 28 po to. Sa pagkakaalam ko, ang barangays sa may Pasig ay more or less 30 barangays. So, meaning to say, isa sa bawat barangay ay makakatanggap ng fire trucks. So, most likely, yun lang po ang tingin ko. Hindi ko po pinapangunahan, pero sa tingin ko yun po
Tagi-isa po yan na fire trucks ang bawat barangay. So, dekalidad at pinag-aralan ng maigi ang specification ng truck. Iilan sa features niya: Rambler low frequency sirens na nagba-vibrate, siguradong mararamdaman ng mga nasa harap. Sa ibang bansa, bumilis ang response time dahil dito. So talagang quality services or yung mga equipments na kanyang ibabahagi sa kanyang nasasakupan or constituent. PTO, meaning a power take-off system, plus additional portable pump, pwede pang chemical fire or built-in foam eductor. Disenyo na bukod sa sunog ay pang rescue rin. SCBA or self-contained breathing apparatus at pati ang SCBA seat. So wala tayong idea kung ano yan dahil hindi naman din natin nakita yung physical ng fire trucks na yun. At yung iba pang fighting equipment na madalas hindi kasama pag may bagong truck. Hanggang sa maliit na detalye, tinututukan ng DRRMO kagaya ng bintana sa second row para sa ventilations. At according to Mayor Vico Soto, all of those are most or more or less 6 million per truck. So, hindi na rin masama, di ba? Parang kahit tingin ko mura na yung 6 million na fire trucks na yon. Pero di kalidad naman yung iba pa mahaging fire trucks sa bawat barangay ng siyudad ng Pasig. So diyan po na ilalagay yung mga taxes na ipinamamahagi or binabayad ng mga tao or mamamayan mula sa Pasig City. Diba? Hindi nasasayang dahil nailalagay sa tama ang bawat sentimo na ibinabayad nila sa gobyerno, which is yung tax. So, makikita naman natin nakaraan yung sa mga estudyante na tatanggap ng hindi lang yung 1,500 na laking tulong sa pamilyang Pasigueño. hindi naman natin sinasabi na hindi magaling ang mayor dito sa Quezon City. Pero sana tularan din ng mayor ng Quezon City. At isa sa pinabilibang ko sa Quezon City ay yung libreng sakay ng Quezon City na umiikot sa Quezon, sa lungsod ng Quezon. At laking tulong yun para at least mabawasan yung budget namin pagdating sa pamasahe. But sana magkaroon din ng mga gantong project si Mayor Joy Belmonte. Though alam naman natin na bawat city ay may kanya-kanyang problema. At isa sa pinakamalaking city dito sa ating bansa ay yung Quezon City. At isa sa pinakamaraming barangay. And hopefully ay matugunan ni Mayor Joy Belmonte na pilit naman din ginagawang ng paraan. So kudos pa rin sa ating city mayor na si Mayor Joy Belmonte. So going back to Mayor Vico Soto sa ipapamahagi niyang fire truck. Ito ay dekalidad. Di ba? Sabi nga niya ay mabilis daw yung response ng fire trucks na to sa ibang bansa. So kung gagamitin ito ng City of Pasig, di ba? So mabilis ang pag-response. Sana kasi syempre hindi natin alam yung traffic, di ba? Pero tingin ko maayos-ayos na rin yung traffic diyan sa may Quezon City of Pasig. So courtesy of vlog ng Pasig ay may papakita ako sa inyong way of governance ni Mayor Vico Soto. So ito ay kahapon lang, ay kanina lang. Yung nakikita ninyo, yung nakablo, yan si Vice Mayor Dodot Jaworski na anak ng The Living Legend na si Sunny
Jaworski. Siya ay kasalukuyang vice mayor na pinili ni Mayor Vico Sotto na makatandem noong nakaraang eleksyon. Diba? And of course, si Mayor Vico Sotto. Talagang overwhelmed ang pagtanggap ng mga mamamayan ng Pasig City kay Mayor Vico Sotto at mahal na mga Pasigueño ang kasalukuyang mayor na si Mayor Vico Sotto na anak ni Bossing Vic Sotto at ni Miss Connie Reyes. So tingnan mo, siya talaga mismo ang lumalapit sa kasulok-sulukan lugar ng kanyang nasasakupan. Hindi po tayo magsasawang ipakita ang mga kung paano magtrabaho ang city mayor ng Pasig na si Mayor Vico Sotto dahil talagang nakakabilib yung pagbibigay ng serbisyo sa kanyang nasasakupan. Yan po yung nakapink. Yan po ay si Congressman Roman Romulo na asawa ni Shalani Soledad. Talagang talagang may communication sila, no? Kahit na sabihin natin si Roman Romulo ay may session, talagang hindi niya nakakalimutan puntahan yung bawat lugar. Talagang tandem talaga yung turingan nila, di ba? At hindi naman imposible maibigay ni Mayor Vico Sotto yung mga pangangailangan ng Pasigueño dahil may communication siya sa katandem niya si Vice Mayor Dodek Jaworski na talagang halos lahat ng mga councilor sa District 1 and 2 ng Pasig ay talagang may pag-coordinate sa kanilang mayor na si Mayor Vico Sotto. At alam naman natin yung last election ay talagang tawag dito, ay talagang laking tulong ng ikampanya sila ni Mayor Vico Sotto. Kaya dapat din siguro na dapat lang din talaga na suportahan nila yung mga gustong gawin ni Mayor Vico Sotto sa City of Pasig. So tingnan ninyo, talagang nilalapitan niya yung mga mamamayan sa may Pasig City. At ang sarap tularan sa mga young politician na nagbabalak ng kumandidato, lalo na sa mga this coming barangay elections. Sana tularan din nila yung ginagawa ni Mayor Vico Sotto. Hindi lang yung pagpapakit lang yung gagawin nila. Lalo na barangay elections ngayon. Si Mayor Vico, knowing Mayor Vico Sotto, hindi naman siya sumasali sa mga political issue, di ba? Wala siyang kakampihan. Of course, wala siyang dyan, na barangay. Yung ikakampanya. Dahil subok na, nung nakaraang eleksyon ay wala siyang kinumpanyang presidente at vice president, kahit na ang tumakbong vice president ay ang tito niya na si Tito Sotto. Talagang hindi siya sumasali sa mga political issue at focus lang siya sa trabahong ginagawa niya. Diba? Ang galing ng mindset ni Mayor Vico Sotto. Talagang nakakabilib. At sana tularan ng mga young politicians or yung aspiring young politicians na hindi lang young politicians, yung lahat na in general. Ano pa? Isipin mo yan. Usapin niya yan. Isang ordinary lang yan. Ordinaryong tao lang yan. Pero talagang nire-reach out niya, pinapakinggan niya yung mga hinaing at problema ng nasasakupan niya, yung mga barangay. At saka hindi po namumulitika yan dahil araw-araw niyang ginagawa yan. Araw-araw niyang ginagawa yan. Hindi pa ako nagda-vlog. Talagang napapanood ko na yan. Kilala ko nga si Rolly. Diba? Yun yung tawag dito, yung vlogger ng Pasig na parang mahika. Sorry, yung parang madalas kasi siyang hingalin. Yun, pag napapanood ko siya. And of course, si Luigi, si vlog ng Pasig.
Sana one day ay maka-ano ako dyan. Kumbaga, ma-feature ko lang. Ma-video ko lang si Mayor Vico Soto. Idol natin yan. Hindi dahil sa anak siya ni Bossing Vic Soto. Dahil maganda. Maganda yung hangarin niya sa nasasakupan niyang syudad. Yan yung pag-iikot niya sa may bawat barangay ay tinatawag na Oplan Kaayusan. So meaning, yung drainage, yung paintings ng mga wall nila dyan, ay yan yung mga isa sa mga ginagawa ng Oplan Kaayusan. At yung mga every details na kailangan ayusin ay inaayos na ng pamahalaan ng lungsod ng Pasig. Yung mga nakaraan, wala pa ako nakikita na yung lightning. Ngayon as of this moment. Pero, for sure, inaayos din yung mga kable ng Meralco, yung mga kable ng kuryente. Yan, kasama na sa Oplan Kaayusan. Yung mga drainage, yan, yung ilaw, yung pa-ilaw, kasama na yan. May ano sila parang sponsor sila ng solar na pang-kuryente. So talagang iniikot niya, no? Talagang iniikot ni Mayor Vico Soto yung kanyang nasasakupang barangay. Ay, si Rolly ata ito. Pero vlog ng Pasig eh. So alam ko si Luigi pag vlog ng Pasig. Again, disclaimer, hindi po ako taga Pasig City. Taga Quezon City po ako. Yan mo. Talagang tsaka chinecheck niya, tsaka pinapakinggan niya yung, hindi lang yung mga tao, kundi yung mga employee ng Pasig City. Diba? Ganyan kamahal ng mga Pasigenyo si Mayor Vico Soto. At tingin ko, walang mananalong mayor na itatapat kay Mayor Vico Soto sa may Pasig. At kung may lumaban lang ay parang lumaban lang. Parang ganun lang. May masabi may lumaban lang. Tingin ko So po. Pinapakita ko lang po at hindi po ako magsasawa. Araw-araw po tayo magpapakita ng mga ginagawa ni Mayor Vico Soto sa Pasig City. Sana ganyan din yung ibang mayor dito sa Kalakang, Maynila at sa lahat sa buong Pilipinas. Mayor, nakakabilib. At isa sa posible pala na magbigay din talaga ng pera yung isang syudad sa mga estudyante ng nasasakupan nila. Yun ay nagawa na nga ni Mayor Vico Soto, di ba? 1,500 per public school student. Nakakabilis. Future ng Philippine politics si Mayor Vico Soto. At sana kung nasa edad na to by 2028 pwede siyang tumakbo bilang vice or president, no? At most likely kung patuloy niya gagawin niya ay mananalo si Mayor Vico Soto bilang presidente ng bansang Pilipinas. So yun po ang video na yun ay courtesy sa vlog ng Pasig. So again, yun lang po ang ating pag-uusapan. Tulad ng lagi kong sinasabi, mag-ingat po tayo palagi. Magdala po ng payong pananggalang sa init ng araw at of course sa ulan. At uminom po ng 8 basong tubig araw-araw. Iwas sa dehydration at sa heat stroke. Again, thank you and God bless.